na paborito kong oras. May nasabihin ko sa inyo kasi dumalo ulit ako sa, alam mo lagi naman eh, dire-diretso na yun eh, dahil sa sumasamba, at saka din paborito kong oras sa pagtitipon nila tuwing panatali na alas 9. Sabi ko nga sa inyo, bini ang panalangin. Ha? Hindi ko naman sinabi hindi dinidinig ang iba, pero bini ang panalangin sa Iglesia ni Cristo. Gusto nyo prueba? Ay kahit anong pagmamakaawa ko itong gawin at sabihin sa inyo, isa't kalahati maaaring maniwala kayo, maaaring hindi. Pero sa akin, ako bilang ako, naniniwala ako. Kaya pag dito ko oras, at sa oras na yun, nakarinig ako ngayon ng mga, alam mo, parang ano to eh, yung plano sa gagawin na sa rally sa Iglesia ni Cristo na napakagaling talaga ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Talagang ako eh, kumahanga ako talagang wala akong masabi dahil marami akong idol. Marami akong idol, leader ng Israel. Ay ngayon ha, idol ko yun. Ha? Kasi sa tapang niya, sa talino niya, sa panindigan niya. Ang Pa Eduardo, dahil sa husay, sa talino, bikal, ang galawan, at napakabait na leader na balik ka doon sa sinasabi ng iba na ang leader daw ng Iglesia ni Cristo ay ganito, ganyan, mali. Ako hindi ko nakita ko na siya isang beses pero hindi ko nalapitan na ako. Naramdaman ko sa kanya na ibang leader to. Anong katunayan? Bago tayo magpunta sa ralya, anong katunayan na ibang kakaibang leader? Hindi siya nakikita ko, hindi siya na-interview sa media. Hindi siya ganun. Hindi siya parang sumasayaw siya, sabi ko nga. At hindi sa lahat, yung mga ambasador na punta sa sentral, pinupuntahan ng ka-Eduardo Manalo. Puntahan ka ng ambasador at ng ibang bansa? Hindi. Ito, marami pumunta sa kanya. Nigeria, pumunta sa kanyang bastion. US, Russia, pumunta siya. The second highest official of Guam, Lieutenant Ray Tenorio, pumunta kay ka-Eduardo, visited the Iglesia ni Cristo. Magkaroon ka ng ganyan, tapos nakita niyo ba nagyabang ang pamamahala natin? Oy, pinuntahan ako ng ganito, nag-announce sa TV, sa media, sa pamamahala ng Iglesia. Nakita niyo ba nagyabang? Hindi. Eh, bakit sinasabi ng iba mayabang daw ang kaiba ng natin? Bumasi lang ba sa nakikita nila kasi naka-control yung sakyan? Eh, pag-ibig ng kapatid yun. Kaya nakita nila na may security na convoy. Di ba? Yun ang sinasabi ko, ang Eduardo Manalo, hindi mo pwedeng sabihin nakita mo lang dahil sa kasuotan, bumasi ka lang sa itura, sinabi natin malabang. Hindi. Napakabait. Sinabi ng mga dumalo na to, ito, kasama pa ang Brazil. Ambassador ko binabang ito, Australia, New Zealand. Di ba? Panama, Guam, Spain, India, South Africa. Believe mo, yan ang mga dumadalaw. Saka Eduardo Manalo, mga ambassador. Sipin mo, alam mo, bibinib ka sa kanya, anong meron sa kanya pag siya dinadalaw. Bukod sa respeto, ang respeto kasi madali na ibigay eh. Kahit sabihin hindi mo kailan tao, respeto kahit hindi mo agad eh. Pero yung paghanga, mahirap ibigay sa isang taong paghanga. Minsan kahit anong gawin mo siya, pag ang tao ka, ayaw mga sa'yo. Pero bakit? Maraming tao humahanga sa kapatid dahil gagawin natin. Kaya itong gagawin na rally ngayon, naniniwala ako, ito ay pagtatagumpayan nila. Tatawag ito sa mga, hindi lang siguro sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo, tatawag ito ng kapayapaan. Sa araw na yun, sa tingin ko, parang iiyak. Hindi naman itira na iiyak. Yung panahon, makikisama, iiyak ang pagkakapatawaran dahil sa ganun. Hindi na nakikita ko pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo. At talagang ito na nga, sa rally pala, marami akong tips sa inyo sa rally, no? Ang rally kasi, ako kamukha ko, magbabaon ako ngayon ng sagi. Yan, kasi rally eh. Huwag mo kayo numulan din ng payong. So, importante ang payong. Kasi kung ulan man, umaraw bigla, ba, sisibunin ka nga naman. Pero kung may payong ka, protected yun. At syempre, ang pinaka-tagubilin niya sa rally, sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, at syempre, alam naman yung mga hindi kaalis sa Iglesia ni Cristo, hindi naman susunod. Alam mo kasi sabi ko nga sa inyo pag ang isang Pilipino, ito, tuwa ako sa Pilipino. Pag ang isang Pilipino nakakita ng isang mabuting ginagawa, naggagayahan. Totoo yun.
Pansinin mo, pag yun sa isang lugar, nakita mabuti yung ginagawa ng isang tao, ginagaya nila na mabuti pala to, ganyan. Kaya mo, kaya minsan sa mga pupunta ka sa mga sa mga depressed area, pag pumunta ka doon, dati di ba parang magagala, pero ngayon kung pumunta ka dito sa area, mas gusto mga pumunta dahil mas may respeto yung tao dun sa mga depressed area. Gagalang kanila, sabi, pag pinalipang ka hindi, gagalang kanila. Kaya yung mga pupunta sa rally, hindi naman nila yung mga pupunta, puro manghihirap yung mga Pilipino halos. Tayo pupunta Manila. Makikita mo yung pagkakaisa din, makikisa yung mga sasama sa iglesia na mangunguna sa kanan. Kasi ang iglesia ni Cristo, may tagubilin na huwag magkakalat. At ito pa, ang maganda nito. Baka, makita niyo ako doon nagwawalis. Di ba? Makita niyo, pwede niyo akong videoan doon na bakit? Kasi kada kapatid sa iglesia ni Cristo, hanggat maaari, pinagdadala ng support ng bayan. Pinagwawalisin. At anong pinakapunto doon? Talagang ang magiging rally, pupunta sila doon na malinis, aalis sila doon na mas malinis. Di ba? Parang different linis na, parang gano'n no? Kamukhang gano'n, parang kamukhang gano'n, no? Kaya sa mga pupunta doon, maghanda kayo ng mga tundong kayo matutulog, sakyan o sa isang anumang lugar doon, matutulog kayo sa hotel. Kaya magdadala kayo siyempre ng mga pagkain. Yung pagkain na nakakasin. Huwag instant noodles. Huwag kasi pag instant noodles, ang tendency niya, sa init ng panahon, mapapagod ka kagad kasi tataas yung salt mo. Yung salt mo sa katawan, matataas. At medyo delikado pa sa may high blood, dahil nasa rally ka, tataas ang presyon ng dugo mo. Kaya huwag ka mabalo noodles, hanggat maaari suman. Mabigat ang suman sa tiyan. Pag kinain mo suman yun, nakakain, hindi ka pagutom. Tapos itlog na, ayun, alat, yung pula, ayun, yung pinakuluan na itlog. No, yun ang mga nakakapatid sa iglesia ni Cristo, no, yun ang dagdag yun, no. Tapos baon ka pa ng mga tipong sa kanin kasi pwede na may mga kain naman doon. Kung may pera ka, pwede na bumili pagkain doon. No? Kaya doon ka na magluto, pwede sa paso o anong papayo. Kung aabuti kasi, duda ko, aabuti ng kinabukasan. Kasi kung 24 hours, natin nyo doon mga alas 8, assembly, walang, paano abutin kinabukasan? Depende yun sa uutos, di ba? Ngayon, ayun na nga, bukod sa paghahanda, kailangan nakahanda tayo sa kalusugan. Number 1 ang kalusugan. Siyempre, dapat linggo, dapat nakahanda ka ng prepare lahat ng gamit mo. Diba? Ako, doon na, hindi na, dadalhin ko, hindi ko lang para magsisining ka lang, parang dadalhin mo yung mga kailangan mo. Huwag kalimutan yung gamot sa high blood. Diba? Magbaon ka ng pang-5 araw. At gamot sa, yung natawag na gamot sa diabetes. Kasi malamang, ang sasama dyan, hindi namang kaligaran, 40, 50, ang doon sumbungin, mas maganda na may gamot tayong dala. No? O ngayon, eto nga, alam mo, malalaman mo talaga kung iglesia ni Cristo nag-rally. Sabi ko na nga, meron t-shirt, tinatawag nila counter sign. Counter sign na pagkakilanlan na National Rally for Peace t-shirt. Makikilala na iglesia ni Cristo yun. Diba? Na makikita mo, tanyo, aalis sila malinis, aalis sila mas malinis na lugar. At hindi pwede, sa mga iglesia ni Cristo, hinalin ko lang nakita ko kasi liwasan, sa gilid yung mga garden, may mga bulaklak, tumutubo. Siguro sa mga kabataan, sana pipigas yung bulaklak, no? Para hindi tayo makapinsala. At syempre, mga sanlibutan naman, igagaya din naman. Hindi na ba, ay sa yung mga tao na hindi ka panampalataya, no, na baka magagaya rin naman yan, pero hindi na pipili sa mga garden. Huwag natin pakikilaman yun. Hindi nang pinaka-punto din ng kali na yun. Ano pa ba? Ayun, pulutin niya ang kalat. Huwag tayo sisirain yung mga basurahan doon. Kasi di ba minsan yung nag-rally doon na sinisira? Karasya, ito yung mag-rally. May nagbabatuhan, nag-rally. Huwag yun. O ngayon, sa peaceful rally, baka may sumama na magsumisigaw doon na isigaw anong pangalan ng politiko o anuman pangalan. Check ko sa inyo, hindi gagawin ng INC yun. Pinapangunahan ko na kayo sa mga kababayan, hindi gagawin ng INC yun. Na magsisigaw ng halimbawa, pro-ganto, anti-ganito, hindi gagawin yun. May mga sasama doon na
Kaya nga may pagkakalinlan. At sa pagkakilanlan sa buo sa t-shirt, magkakaroon ng wristband. Wristband ba tawag doon? Hindi ko alam kung anong kulay, kung green, white, red. Malamang green, white, red yun. Kulay ng Iglesia ni Cristo. Basta pagkakakilanlan yun. No? Makikita mo doon, sa Iglesia ni Cristo, nakapila, may section. Hindi magugulo. Talagang kapayapaan talaga iaayusin ko. Siguro alam ko, pagkakaalam ko, alas 2 na madaling araw, alas 12 na madaling araw. Nagiging na iba. Bubungos na, Cavite, Limaropa, hindi ko lang pasalang ng Limaropa ba, o Palawa, Calabarzon, sama, no? Ngayon, basta diskarte lang, tandaan nyo kalusugan sa kapagkain, unahin nyo pagkain. Kasi, saka iinom ka ng tubig, huwag yung sobrang dami, tama lang na hindi ka mag-dehydrate kasi nga hindi ka ng ipit. Sa pwesto mo, alis ka ng alis. Na may ipit ka. Ganda, no? Tinapay. Tinapay, yun, tinapay. Tinapay, tapos suman nga pinakadabit eh. Kasi ang suman, hindi napapalis kahit 2 araw eh. Yung tinapay kasi, meron yung salitalan dyan. Oo, yun, tinapay. Kasi tinapay niya, hindi nakakabulog eh. Ayun lang. Oo, ang tinapay niya, kahit 10 kayo mo, mamaya gutom ka na naman eh. Oo, pero kung may palaman na masarap, kainin nila, no? Para na, siyempre, anak tayo ng Diyos eh. Siyempre, kailangan, no? Ito, alam ko, may nagsabi sa akin kapatid dito, alam ko totoo, welcome mga politiko. Welcome mga politiko na pumunta. Pero, hindi sila pwedeng mga panya. Hindi sila pwedeng mga panya. Doon lang sila. No? Yun ang pagkakarinig ko, Jory ako. No? Pero, malamang sa malamang, baka gano'n na mangyari. At maraming makapaninig dito. No? Di ba yan, sabi niya, bawal ang gulo. Basta pag may nagulo doon, may pagkakalanlan, ang Iglesia ni Cristo, hindi gagawin yun. No? O ngayon, yung sa Palikor naman, 1.2 at 1,200 na portalet. Ilalagay o 1,000 to 1,200 portalet. Ganun karami ilalagay na portalet. Kwarto sawa, kung gusto mo, simula mo sa isa, tapos mo hanggang 200. Pipirin mo yung ihi mo, kung gusto mo ma-experience lahat yun. No, pero, biro lang yun, pero, ma-enjoy mo lahat yun, kasi kaya 1,200 portalet, kasi ganito yan. Kasi, ang portalet kasi minsan, kahit libo-libong tao, minsan 4 lang, 5 lang. Pero nangyayari, di ba mabaho? Tumatagas sa likod, puno na, saka nangangamoy na. Kasi nga, konti lang, doon lang lagi nakapokus. Pag maraming portalet, less yung baho, less yung amoy. Nakita nyo? Ano pinakapunto ko? Ba't yung sinasabi ko? Ganun naghahanda ang Iglesia ni Cristo. Ganun kaseryoso. Hindi ito kung ano pa baga. Nagagawin natin, tara magrally tayo tulad ng ginagawa ng iba. Tara magrally tayo, ganito gawin natin. Hindi. Iglesia ni Cristo, bago umalis sa kanilang kanya-kanyang lokal, ang buong napupunta dyan, mananalangin nila sila. Ano pinakapunto ko? Ba't ko sinasabi ko? Ganun naghahanda ang Iglesia ni Cristo. Ganun kaseryoso. Hindi ito kung ano pa baga. Nagagawin natin, tara magrally tayo tulad ng ginagawa ng iba. Tara magrally tayo, ganito gawin natin. Hindi. Iglesia ni Cristo, bago umalis sa kanilang kanya-kanyang lokal, ang buong napupunta dyan, mananalangin nila sila. Tapos andyan yung mga bus. At sa kada bus, may tinatalagang security. Talagang ang galing ng Iglesia ni Cristo, ang galing ng leader na hindi ito naisip ng karamihan, pero una naisip ng Iglesia ni Cristo. Lagi silang una nakakaisip nito. No? Kaya ako sa aking pananaw lang, talagang yung gagawin rally yan, talagang magtatagumpay. Magtatagumpay talaga. At talagang malaki ang magiging impact nito sa bansa. Ayaw ng iba, ayaw ko na, ba't mag-ibat ba yung rally Iglesia ni Cristo? Bakit ganyan kanya, ganyan kanon, ganun kamo? Hindi nyo pa kasi nakita yung resulta. Pag nakita nyo na resulta, maaaring magsisita nyo na bakit. Okay pala yung ginawa rally ng Iglesia ni Cristo eh. Ang sarap pala ng ganito, di ba? Pwede maiba ekonomiya. Sabi ko nga sa inyo, ang Iglesia ni Cristo nagawa nga nila sa kanilang iglesia, sa kanilang organisasyon
So, nagawa nga nila na pagtagumpay ang kanilang samahan sa isang layunin, sa isang pagkakaisa. Bakit di magawa ng bansang Pilipinas? Na ang Iglesia ni Cristo nagpipresenta ngayon, nakakaunti lang ang iaambag nila pero malaking epekto sa bansa. Yung nga yung national peace, national rally for peace, yung tamang word yun, no? Na kahanga-hanga. Kaya ngayon, bago tayo magtapos, yun nga, bilhin ko sa inyo, sa darating na January 13, magkita-kita tayo doon. Ako yung mag-iisip ng media. Hindi media lang, no, na sa malayo, sa malapit, no, pagkita niyo ko doon. At doon sa mga nag-meeting pala sa akin, no, ang dami kasi nag-message sa akin. Pasensya na po, kung mabagal ako sa mga pero nakakasagot naman ako, ang dami kasi talaga nag-message sa akin, nag-email sa akin, na tumatawag sa phone ko, kala ko nga, paano ko, na sagot lang nila pagkain ko doon, pati accommodation ng hotel, sagot na nila. Wag na po kayo mag-abala po. Wag na po. Pag nakita lang doon, masaya na ako, masaya kayo. Nagkita-kita tayo doon. Papapicture ako sa inyo. Di ba? Mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Wag na, may nag-message pa sa akin, sabi sa akin, munting kalaman, napakabuti mo po. Sabay ka na namin, sa dinner na asahan namin, sa lunch namin, hanggang dinner. Wag na po kasi ako po, alam niyo naman po, medyo may baon din tayo kahit paano. No? Basta pahalaan na ako doon tayo, no? May nagsabi pa nga, sagot daw yung accommodation ko doon sa hotel. Ay, huwag na po kayo mag-abala. No? Basta tama na yun, masaya ako, kita tayo doon. Makakadoong ang palad ko kayo. No? Yun. I-reserve nyo lang yan, lakas nyo para doon sa araw na yun. I-reserve nyo lang yan para sa ibang kapatid pa na talagang ang sarap kasi talaga, ang sarap makipagkaisa ka. Ang sarap makipagkaisa ka na totoo yung kay Apostol Pablo na sinabi ni Apostol Pablo na nakipagbaka kami ng mabuting pakikipagbaka. Ibig sabihin, nakipaglaban sila Apostol Pablo, pinaglaban nila kahit isa-isa yung Biblia, isa-isa mo sila Moises, nakipaglaban sila. Hindi sila parang nasa isang tabi na hawak na for Jesus tayo, for the God tayo, tahimik tayo, hindi ganun. Ang gusto ng Diyos, tahimik kapayapaan, pero ayaw utos sa nasa ganun si ata yun. Ayaw niya ng tamad at ayaw niya ng duwag. Sa mga duwag, sabi, di ba? Sa Isaiah ata, sa Revelation, hindi magmamahal ng kaharian, di ba? Sa mga tamad. Ano yung tamad? Yung topic, di ba? Sa pagsamba, kanina, di ba? Yan yun, na wawalang tamad sa Iglesia ni Cristo. Di ba? Hindi ka masabi niya, mas mainam yung kuonti lang naggaling sa kabutihan na pinagpagura mo kaysa dun sa malaki naggaling naman sa kasamaan na pinuwanan mo. Yan ang topic natin, di ba? Mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin nun, mas mainam tumanggap ng isa kaysa tatlo. Tumala pa sa sinabi ni Cristo na mas mainam magbigay kaysa tumanggap. Di ba? Ibig sabihin mo talaga, in the overall, ang Iglesia ni Cristo talaga, sabi ko nga, talagang nasusunod ang kada talata ng Biblia. Pagkaman may nagkakasala, individual, tao lang Diba? Lahat tayo nagkasala. Pero, ang kabuuan ng Iglesia ni Cristo, sinusunod ang aral. Kung may iba man nakikitaan kayo ng ipaglaban, yan, sabi niya, di ba? Sabi sa pagkakalata rin, yung mga nag-inom, nakatasina, nagbubulsod ng hirap, kahirapan ng buhay. Bakit anya ako nananalangin ako araw-araw, makadiyos ako, mahirap pa rin ako. Baka sa sambayan na, sa tahanan natin, may nag-uuwi o may kasamahan tayo na kagaya ng iinom, na nagsasabong, lumalabag dun sa kagustuhan ng Panginoon Diyos bilang isang Kristiyano. No? Baka lang, no?